Everybody say, praise the Lord. Mga minamahal ko kapatid, mga ilang linggo na po ang nagdaan at ating po na pag-aralan ng mga salita po ng ating Panginoon. Kung inyo po inyong nililista kapatid, meron na po kayong Bible na aming pong ipinagkaloob po sa inyo na sa magitan po ng ating beloved Brother Edwin Sanchez at ang inyong maglingkod ng minamahal. Kami po ay nag-share po ng pera para po pambili po ng mga Bible. Alam ko po kung binabasa po niyo ito. Mga minamahal, kinakailangan po dito po ay ating pong basahin. Amen? Itong mga salita po ng Panginoon. At mga minamahal, baka meron po tayong kapatid rin sa labas, kaya po, pag-i-invite po ninyo dito sa loob. Mga minamahal, hindi po, wala po kwenta na tayo po ay naparito kung doon lang po tayo sa labas at hindi po tayo makikinig ng mga salita po ng Panginoon. Amen. Dahil ang oras po ng minamahal, ito po ay napapanahon upang atin po itong pag-aralan ang mga salita po ng Panginoon. Atin po nga nalaman kapatid ng ating Panginoon Yesu Cristo, siya po ay hindi po bumibigo mga minamahal sa kanya po mga pangako. Amen. Amen. At ang pangalawa kapatid, ang ating Panginoon, siya rin po ay hindi po bumibigo sa pamagitan po ng minamahal ng mga bagyo na dumarating po sa ating po mga buhay. Siya rin po ay palaging nandyan. Praise God. At yung huli, natin po na pag-aralan mga minamahal, that Jesus never fails, even na tayo po ay bumabagsak, mga minamahal, tayo po ay nadarapa, pero hindi po minamahal pumapalya ang ating Panginoon. Nandiyan po siya palagi na umaalala sa atin. Kagaya po ng napag-aralan po natin kanina, that Jesus Christ is 100% man and 100% God. Kung 100% man po ang ating Panginoon Yesu Cristo, nararamdaman po niya kapatid yung ating nararamdaman. Amen. Alam ng ating Panginoon ang minamahal dahil tayo po ay tao at sa siya po naging tao rin, nagkatawang tao po siya, alam po niya kung ano ang ating pangangailangan, alam ng Diyos kung ano ang ating nararamdaman, kung may sakit po tayo, kung may trials po tayo, kapatid, alam yan ng ating Panginoon. At kailanman po, hindi po nag-fail ang ating Panginoon. Now, today mga minamahal, we're going to talk about Jesus never fails to provide. Amen. Ang ating Panginoon, hindi po siya pumapalya kapatid na hindi po siya makapag-provide ng ating po mga pangangailangan. Amen? Palakpakan po muna natin ang ating Panginoon. Napakahirap kapatid ang sitwasyon ng ating mahal na kapatid, Brother Efren, Mr. Lenny. Dahil nasabi po yan, alam ko po ang estado po ng buhay po nila. Wala po silang trabaho, wala po silang pension, wala po silang income, kapatid. Pero dumanas po ng paghihirap dahil sa karamdaman ng ating beloved Mr. Lenny. Pero mga namahal kayo naman po, kapatid, hindi po mapalya ang Panginoon. Alam ng Diyos yung pangangailangan natin, pinoprovide ng Diyos ang ating mga pangangailangan. Amen. Kaya po, mga minamahal, ang sabi po dito po sa 1 King chapter 17, verses 1 up to 16, kung minamahal, ito po yung patungkol po sa buhay po ni Elijah. Si Elijah, siya po ay isang propeta ng ating mahal na Panginoon na mahal. At alam po ninyo si Elijah, siya po ay dumanas din po, kung minamahal, ng grabing pagdanas na kanyang buhay. Pero kailangan hindi po siya ginutom ng ating Panginoon. Dahil po noong time na yun, kapatid, noong oras na yun, noong panahon niyaon, hindi po umulan. Nagkaroon po ng grabing drought, kapatid. Grabing, kagaya po nung naranasan po natin ngayon, ito ay simple lang po, kapatid, kagabi, umulan naman. Pero noong panahon po ni Elijah, kapatid, walang ulan talaga nangyari. Praise God. At talagang naghirap po ang mga tao. Pero dahil mga mahal, pero pangako ang ating Panginoon kay Elijah, dito sa man of God na ito, hindi po siya pinabayaan ng Panginoon. Ano po niya, sabi po dito kapatid, si Elias na Tisbita na nakikipamamayan sa Gilead ay nagsabi kay Ahab, habang nabubuhay ang Panginoon, ang Diyos ng Israel, ako'y nakatayo sa harap niya
hindi magkakaroon ng hamog o ulan man sa mga taong ito. Sa mga taong ito. Sabihin, ano na po, 3.5 years kapatid, hindi ulan. Maliban sa magitan ng aking salita. Ibig sabihin po naman, meron ding authority, meron power ang mga man of God, mga propeta ng Panginoon, na kapag sinabi nila kapag ito'y nangyayari, kasi propeta na sinasabi, siya'y nagsalita at hindi naman natupad, siya ay isang bulaang propeta. So dito kung minamahal, sinasabi po dito sa ating nabasa, na talaga nagkaroon po ng drought, ni hamugman, ni ulan ay wala, kapatid. At sabi niya, pero sabi niya, kapag sinabi ko na ulan, ay talagang uulan. Kasi propeta siya ng ating Panginoon. Ngayon po na, sabi po dito, ang salita ng Panginoon ay dumating sa kanya na sinasabi, umalis ka rito, lumiko ka, patungo sa langanan, at magkubli sa tabi ng batis cherry na nasa silangan ng Jordan. Ikaw ay iinom sa batis at aking iniutos sa mga uwak na pakainin ka roon. Tingnan po ninyo, kapatid, ang mga uwak, ang mga hayop sa ipapawid, mga minamahal, dinadalahan ng pagkain. Itong si Prophet Elijah upang pakainin. Dahil ito sa pamagitan ng ating Panginoon. Amen. Gumagawa ang Diyos, kapatid, ng pamamaraan. Hindi mo man magawa yan, kapatid, pero ang Diyos ang siyang gumagawa po ng paraan. Kaya sabi po, kaya pumunta siya roon at ginawa ang ayos sa salita ng Panginoon. Siya'y pumaroon at nanirahan sa tabi ng batis cherry na nasa silanganan ng Jordan. Dinalhan siya ng mga uwak ng tinapay at karne sa umaga. Ano po ninyo? Mga minaman, mga uwak po yan, ha? Amen? Dinadalhan ng pagkain ng tinapay, pag umaga, tinapay at karne sa hapon. Meron pang karne, kapatid, talagang pinapakain. At siya'y umiinom sa batis. Pagkalan ng ilang panahon, ang batis ay natuyo sapagkat walang ulan sa lupain. Talagang nagkaroon ng drought, kapatid. Grabing El Nino ang nangyari noon. Pagiging ang batis ay natuyo, kapatid. Kaya po, ang sabi ng Panginoon at ang salita ng Panginoon ay dumating sa kanya. Bumangon ka, umarun ka sa Sarepta, nasako ng Sidon at nanirahan ka roon. Aking inutusan ang isang balong babae roon na pakainin ka. Tingnan po ninyo, kapatid. Inutusan ng Panginoon si Elijah na pumunta roon sa isang balo. Sa isang wala nang asawang babae, wala nang isang balo, kapatid. Upang pakainin itong si Elijah. Alam saan mo naman, kaya bumangon siya at pumunta sa Sarepta nang siya'y dumating sa pinto ng lungsod. Naroon ang isang babaeng balo na namumulot ng patpat. Kanyang tinawag siya at sinabi, dalhan mo ko ng kaunting tubig sa isang sasakyan upang ako'y makainom. Nang siya'y pumunta na upang kumuha, kanyang tinawag siya at sinabi, dalhan mo ko ng isang pirasong tinapay. Kasi gutom na po siya. Uhaw na uhaw po siya, kapatid. Pero ano po sabi po ng babaeng balo na, at sinabi niya kung paano ang Panginoon, ang salita po sabi niya, at kung paano ang Panginoong Diyos ay buhay, ako'y walang nalutong anuman, tanging isang dakot na harina sa kapayan, at kaunting langis sa mga, at ngayon ako'y namumulot ng ilang patpat upang ako'y makauwi at ihanda iyon para sa akin na sa aking anak, upang kami makain iyon bago kami mamatay. Ibig sabihin kami talagang wala na talagang matitirang harina na kanya, kaya po namumusa ng patpat upang lutuin ang natitirang harina yon upang kainin ng mag-ina. Pagkatapos kapatid, pwede na silang pamatay dahil wala talagang makain. Grabe talaga ang nagkaroon po ng grabing tribulation or ano po doon, mga minamahal, ng tagutom doon po sa lugar na yun, mga minamahal. Pero ano po sabi po ng propeta ng Diyos? Sinabi ni Elias sa kanya, huwag kang matakot. Huwag kang matakot, humayo ka at gawin mo ang iyong sinabi. Ngunit igawa mo muna ako ng munting tinapay, pagkatapos ay dalhin mo rito sa akin at saka ka gumawa para sa iyo at sa iyong anak. Sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon ng Diyos ng Israel, ang tapayan ng harina ay hindi magkukulang o ang bangalan ng isman ay
ay mauubusan hanggang sa araw ng pagpapaulan ang Panginoon sa ibabaw ng lupa. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hinahimalaan ng Diyos. Amen? Kapag sinunod mo, mga minamahal, ang utos ng Panginoon, sinunod mo yung salita ng man of God o ng propeta ng ating Panginoon, mga minamahal, ginanap mo yun, kapatid, ang mga salita ng Diyos, ito, mga minamahal, ay mayroong itong pakinabang. Amen? Kagaya po, kapatid, nito. Sinunod niya ang salita ng propeta ng Diyos, mga minamahal, dahil yun ang siyang sinabi ng Panginoon na kailanman hindi po makukulang ng harina, maging ang kanyang langis ay hindi kukulangin. At anong nangyari, kapatid? Siya'y humayo at ginawa ang ayon sa sinabi ni Elias, at ang babae, siya at ang sambahayan ng babae ay kumain ng maraming araw. Tapos sana sabi niya, lulutuin mo na, last na lang itong harina nito. Pero tingnan po ninyo, maraming araw na sila'y kumain, mga minamahal. Amen? Ang kapayan ng harina ay hindi nagkulang o ang banga ng ligisman ay naubusan ayon sa salita ng Panginoon na kanyang sinabi sa magitan ni Propeta Elias. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Kaya po, mga minamahal kong kapatid, hindi limitado ang Diyos sa kanyang provision. Amen? Maraming gumamit, maaaring kagamit siya ng mga tao na kaibigan. Kagaya po, kapatid, meron po tayong pangangailangan sa ating buhay. Amen? Meron tayong pangangailangan kagaya po ng pagpapagawa ng ating beloved Mr. Lenny. Pero hindi ka magsasurvive kung wala ang Diyos. Amen? Kung wala ang samagitan ng Panginoon, wala. Hindi ka magsasurvive, hindi sila magsasurvive. Kahit kilala ko ang estado ng buhay po nila. Walang trabaho si Brother Efren. Walang trabaho yung kanyang mga anak. Sila pa minsan ang tinutulungan pa po nila, kapatid. Pero dahil sa mga tao, sa mga kaibigan na ginagamit ng ating Panginoong Jesucristo, hindi po sila nagkukulang, kapatid. Ang Diyos ang siyang nagpo-provide. Amen? And what is it? Praise the Lord. Ibig sabihin mo, minamahal, hindi po nagkukulang ang Diyos. Bisan, mga minamahal, meron na po tayong pagdududa. Meron na po tayong mga minamahal, pag-aalinlangan na kaya bang gawin ito ng ating Panginoon? Oo, mga minamahal, kaya. Minsan kapatid, mga minamahal, merong isang kwento na merong isang babae na siya po'y nagkaroon at ang dami ng utang. Hindi siya makabayad dahil nawalan po ng trabaho yung kanyang asawa. Ngayon, nananalangin siya, mga minamahal. Ang sabi niya, Lord, ikaw po ba noon ang siyang mag-provide? Ni wala po kaming makain, Panginoon. Wala kaming kakainin ngayon. Ngayon, mga minamahal, mayroong kumatok sa bahay po nila, sa pintuan po nila. Natakot siya ngayon. Hindi binuksan, kapatid, yung pintuan kasi akala po niya naniningil ng utang dahil nangutang siya sa Bombay. Akala niya kapag maniningil yun. Pero hindi niya alam, mga minamahal, yun ang pala ang katubunan ng kanyang panalangin, kapatid. Dahil yung kanyang kapitbahay ay ginamit ng Panginoon, kaya kumakatok upang dalhan sila ng pagkain, mga minamahal. Pero takot lang po siya dahil nawala ang kanyang paniniwala na kayang tuparin ng Diyos ang kanyang panalangin, ang kanyang hinihingi sa ating Panginoon. Amen? Everybody say, praise the Lord. Kaya kung naman minsan iniisip natin kung paano tayo tutulungan ng Diyos, pero kailanman, mga minamahal, ang ating Panginoon, kapatid, ay hindi nagkukulang. Kinakailangan po lamang tayong sumunod at magtiwala sa Kanya. Amen. Sumunod at magtiwala. Ito po, mga minamahal, itong babaeng balong ito, mga minamahal, last na po na kanyang kakainin, pero ibinigay pa, kapatid. Dahil yun ang sabi po ng mga salita ng ating Panginoon. Hindi siya nagmaramot, kapatid. Ibinigay niya. Bagamat alam niya, kapatid, na kapag ibinibigay pa niya yun, talagang wala na silang kakainin, mag-ina. Pero dahil sa salita ng Diyos, nagbigay po siya. At anong sabi ng Biblia? Hindi po nagkulang
ang kanilang kakainin hanggang sa takdang panahon na uulan, kapatid. Ibig sabihin, doon sa time na talagang wala ng pag-asa, wala nang makain, sila ay sinuplayan ng ating Panginoong Diyos. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Dahil sa kanilang pagbibigay. Kaya mga kapatid, sa ating pagbibigay, mabilang minsan tinetest po tayo ng Panginoon. Kung kinukuripot mo kapatid, parang ayaw mong bigyan ng gaway ng Panginoon, parang nangihinayang ka, wala mahal, hindi yun kalooban ng Diyos. Gusto ng Panginoon, sabi nga ni Pablo, kapag ikaw ay nagbigay, yung meron kang kasiyahan na magbigay sa ating mahal na Panginoon. Amen. Kapag ikaw ay nagbigay, kapatid, kung pwedeng the best ang ibigay mo, the best ang ibigay mo. Amen po ba? Nung nagliligaw ka nga, kapatid, the best yung ibinibigay mong tsokolate. Amen? Mayroon pang flowers po yan. Pero pagmamahal, tao lang po yun. Pero ito, gawain po ito ng Panginoon. Kung ikaw ay sumasampalataya, ang Diyos natin ay buhay, mga minamahal, huwag kang matakot at huwag kang magduda sa pagbibigay. Amen? Dahil yung ibinibigay, kapatid, ito ay minsan testing din ng ating Panginoon. Kasi kapag nakikita ng ating Panginoon na hindi ka naman masaya sa iyong pagbibigay, nakakalimutan mo, kapatid, na ang kalakasan mo ay galing sa Diyos. Nakakalimutan mo na dahil may trabaho ka ngayon, yan ay galing sa Diyos. Nakakalimutan mo rin dahil naging matalino ka at ngayon ay pumasa ka at pagkatapos ay naghanap buhay ka, umasenso ka, nakakalimutan mo, kapatid, yun ay galing din sa Diyos. Amen? Kaya huwag mong kalilimutan, kapatid. Dahil bilang pasalamat sa Panginoon, magbigay po tayo sa Panginoon. Amen? Wala po tayo sa giving, kapatid. Pero hindi kasama sa ating pong pinag-aaralan, mga minaman. Kaya sinasabi ko po ito, kapatid, kahit hindi kayo magbigay, kaya po, mga minaman, dahil ako'y pinagpala ng Diyos. Kahit hindi na kayo nagbigay, di ba? Dahil patayin po natin ito. Hindi naman kayo nagbigay noon, kapatid. Dahil nung naman, ito'y pinatayo ko out of my pocket na ibigay din ng ating Panginoon. Siya na nag-provide ang ating Panginoon. Amen. Kaya kahit hindi kayo magbigay, okay lang po yun, kapatid. Okay lang po yun. Kaya ko naman pong bayaran ng kuryente, kaya ko naman bayaran ng tubig, okay lang po yun, kaya ko naman po yun, mga minamahal. Pero kaya po dami pinapangalan ng pagbibigay para kayo'y matuto. Amen. Dahil po, mga minamahal, ang Diyos ang siyang unang nagbigay at nung amin po, mga minamahal, marinig ang mga salita po ng Panginoon. Sabi nga ni Pablo, kapatid, sa Corinthians, kapatid, hindi ko na po alam na mga eksaktong ng talata, ang sabi niya, kapag kayo nagbigay, kapatid, parang nakakaroon ng pagkapantay-pantay. Dahil mga minamahal, ako'y nasave, ako'y nakakilala sa Panginoon dahil sa mga taong unang nagbigay. Dahil kanilang ibinahagi sa akin ang mga salita ng Panginoon. At ngayon, kapatid, na tayo lahat ay nakakilala sa Panginoon, para magkaroon ng pagkapantay-pantay, ang sabi ni Pablo, magbigay din kayo para yung mga tao na hindi pa rin naglilingkod sa Panginoon ay mahatiran sila ng mga salita ng Diyos. Amen. So, mga minamahal, ito po ay mga testing din. Kaya po, kapatid, kagaya po, dito babayong balong ito ng ating pag-aralan, tines siya. Ang sabi ni Prophet Elijah, bigyan mo ko ng tinapay. Ang sabi po, mga minamahal, ang natitirang harina sa amin ay sa akin na lang, sa aking anak. Pero sabi po ng prophet na ito, ibigay mo, lutuin mo, sa gawin mo nga sinasabi na, dahil ang sabi ng Panginoon, hindi ka pagkukulangin ng Diyos. Ginawa po niya. Ang nangyari, hindi nagkulang ang ating Panginoon sa kanyang provision sa mga taong iyon dahil sumunod siya sa mga salita ng ating Panginoon. Amen? Everybody say, praise the Lord. And Jesus provides when faith is tested. Tingnan po niyo muna. Dito po sa Exodus chapter 16 verse 4, mga minamahal. Dito po, atin po itong
Magbasa sa ito doon, na magkato'y sinabi ng Panginoon kay Moses, kayo'y aking pauularin ng tinapay mula sa langit, lalabas at mamumulot ang taong bayan araw-araw ng bahagi sa bawat araw upang aking masubok sila. Kung sila'y lalakad ayon sa aking kautusan o hindi. Tingnan po inyo. Itong mga Israelita dito, kapatid, itong mga Israelita ito na inilabas ni Moses mula sa kamay ng mga Egyptian, kapatid, inilabas po sila. At sa kanilang paglalakbay, mga minamahal, leading to promised land, hindi nagkulang ang Panginoon sa kanyang provision. Alam po ninyo, kapatid, umuulan ng mana. Ang mana, kapatid, ito'y pagkain galing sa langit. Imagine ha, hindi sila nagluluto, basta bumabagsak ang pagkain mula sa langit at sila'y kumakain. Pero yun po ay testing ng ating Panginoon. Ang sabi niya, kapatid, ito'y araw-araw na sila'y magpupulot doon, testing din yun. Pero ang nangyari, kapatid, nagsawa po sila. Imagine ha, araw-araw, bumabagsak ang pagkain sa kanila na nagbubula sa langit na pinoprovide ng Panginoon. Pero kapatid, itong mga Israelita ito'y masyadong mareklamo. Asal niya, Moses, dinala mo ba kami dito sa ilan na ito upang kami patayin sa gutom? Imagine na, araw-araw binibigyan na nga ng pagkain ng Panginoon. Buti pa doon sa Ehipto, mayroong patatas doon, mayroong sibuyas, mayroong bawang, mayroong pipino, sabi sa Biblia, mga minamahal. Pero dito, nakabisawang sawana sa pagkain ito. Mga minamahal, imagine, binibigyan sila ng pagkain, pero reklamo pa rin ng reklamo. Ako, kapatid, mareklamo din ako. Oo, totoo yan. Kasi mga minamahal, araw-araw lang kasi siya po kami magkakapatid. Maliit pa po kami noon. Puro na lang, kung hindi pinilit tuyo, mga minamahal, inihaw na tuyo. Nagreklamo ko noon. Nasabi ko sa tatay ko, tay, puro na lang tuyo, puro na lang, wala doon sabaw, ang sabi ko. Nagreklamo pa ako. Pagkus meron ang tuyo, nagreklamo pa ako. Ang sabi ng tatay ko, bakit gusto niyo ng sabaw? O siyempre naman tayo, huli kayo, sumama kayo sa akin. Dalhin ninyo ang plato ninyo na mayroong kaning mainit. Ang gagawin ng tatay ko, bububahin ng mga mahina, yung bomba, tapos lalagyan ng tubig, yan, gatas tikilian, ang sabi ng tatay ko. Minsan ganun din tayo, amen. Mareklamo pa tayo. Meron na nga sardinas, mareklamo pa rin tayo. Minsan ngayon, meron na nga Jollibee, mareklamo pa rin tayo. Amen. Noon mga minamahal, nung talagang kapos po kami, kapag nag-birthday po ako, kapatid, actually, kapitan na po ako nung naging counselor na po ako ng bayan ng Mabalacan. Kapag, kapatid, nag-birthday ako, doon lang kami sa Jollibee. Tuwang-tuwa na kami. Lord, salamat. Salamat sa Jollibee. Eh ngayon, kakain ka lang sa Jollibee, parang ayaw mo na. Amen. Mareklamo pa rin tayo. Amen po ba? Tinetas lang tayo ng Panginoon. Amen. Dahil noon mga minamahal, ito po ang testing sa akin. Wala po kami, umaatid po kami sa San Fernando, kapatid. Ako'y tumatayo sa wala na pulpito noon. Ang blessing ko po per week, kapatid, per Sunday, 70 pesos. Andiyan na yung pamasahe, yung binigay lamang na pamasahe para papunta at pabalik. Yung 70. Pero ang gagawin ko, kapatid, yung 20 pesos, itatabi ko kagad dyan para yun ay ibibigay ko sa gawain ko, ibabalik ko. Yung 50 pesos, kapatid, dadal kami sa Aguila City, yung nakatumpok na galunggong, kapatid, bibili ako. Pag uwi po namin, yung mga tao na nakasakay doon sa sakyan, nakatakip lahat ang agilong. Eh paano pala, kapatid, yung nabili kong galunggong ay nalulusaw na at mapahaw na. Kapag pinirito ko yung kapatid, dahil wala namang arena, sabog talaga. Kapatid. Hindi mo, kailangan sunugin mo muna para maano ko. At kapag hindi mo sinunog yan, talagang lusaw yan at sabog ang galunggong.
Amen. Pero hindi ako, kapatid, naghimagot sa paggawa ng mabuti, sa pagbibigay, sa gawain ng Panginoon, kapatid. Ito po ang resulta. Ang aking mga anak ay nakapag-aral, mga minamahal, nagkaroon po kami ng magandang trabaho, at ngayon po, binibless po tayo ng Panginoon. Glory to God. At ito, mga minamahal, kailangan din po natin dahil tayo narito. But this is not the most important. Itong mga provision, itong material, hindi po ito. Ang importante, kapatid, nag-provide sa atin ng ating Panginoon yung salvation. Amen. Ito ang pinrovide sa atin. John chapter 3, verse 16. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Amen. Everybody say, praise the Lord. Ang Diyos, mga minamahal, hallelujah, na nagsabi, araw-araw magpulot, mga minamahal. Araw-araw, bakit hindi po, kapatid, pinoprovide ng Panginoon yung para sa buong taon? Kasi tinuturuan tayo ng Panginoon, mga minamahal, na manalangin tayo araw-araw. Amen? Ang sabi nga po, kapatid, ng Matthew chapter 6, verse 14, ano bang sabi dito, mga minamahal? Ito po ay turo na panalangin ng Panginoon. Ito yung Lord's Prayer. Ito yung tinuro sa atin, mga minamahal. Paano ba yan, mga minamahal? Ang sabi po dito, Matthew chapter 6, verse 11, chapter 6, verse 11, sabi, bigyan mo kami ngayon ng aming makakain sa araw-araw. Give us this day our daily bread. Bakit? Hindi sa buong linggo. Hindi ba? Tinuro ito ng Panginoon eh. Sabi niya, araw-araw. Hindi sinabing, Panginoon, bigyan mo ka ng nakakain sa loob ng isang linggo. Hindi. Tinuro ng Panginoon, bigyan mo kami ngayon ng aming pagkain sa araw-araw. Amen? Bakit? Tinuturuan tayo ng Panginoon na matuto na maging dependent sa Kanya. Amen? Na tayo magdepende sa provision ng Panginoon. Huwag tayong didepende sa ating sariling kakayahan, kapatid. Pagkus ang gusto ng Diyos, didepende tayo sa mga provision ng ating Panginoon. Kaya sinasabi, araw-araw, give us this day our daily bread. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Maging dependent tayo sa ating Panginoon. Ang sabi ng ating Panginoon, hindi pa ninyo nakikita yung mga ibon sa ipapawid. Hindi naman nagtatrabaho yan. Hindi sila ano ba yun? Nagbubungkal. Pero sila'y pinapakain ng ating Diyos Ama. Ang sabi ng ating Panginoon, yan ay mga ibon lamang. Pero kayo, mga tao kayo. Tayo po yung mga tao na ginawa na special ng Panginoon. Mga minamahal, ang sabi ng Panginoon, di ba? Nung pasimula, in the beginning was the Word. Kasi mga minamahal, nung panimula, kapatid, ang Panginoon ay salita lang. Hindi ba? In the beginning was the Word. And the Word was with God. And the Word was God. Ang sinabi ng salita, kapatid, magkakaroon ng ibon sa ipabait ng hayop. Nagkaroon. Dahil naman sa kanyang salita. Let there be light. Ang sabi, lumiwanag, kapatid. Dahil naman sa kanyang salita. Pero kapatid, nung kahit nilikha ng Panginoon, hindi sinabi ng Diyos, magkakaroon ng tao. Hindi. Pagkus ang sabi ng Biblia, siya'y kumuha ng isang alabok, mga minamahal, at ito'y kanyang pinormahan na isang tao na kawangis ng ating Panginoon, mga minamahal, at binigyan po ng hiningam ng ating Panginoon upang mabuhay, kapatid. Ibig sabihin, tayo po ay obra maestra ng mga kamay ng ating Panginoon. Special ang pagkakagawa sa atin. Amen? Kaya mga minamahal, bigyan po natin ito ng halaga. Pero dahil ganyan po ang nangyari, kapatid, still, dahil po ito po ang the doctrine of the gravity of man, mga minamahal,
Wala pa rin, makasalanan pa rin si Adan, kapatid. Tumira doon po sa paradise, mga minamahal. Pero, anong nangyari? Isang utos lang. Kagaya ng sinabi ng ating beloved as the pastor na yung ipinangaral, isang utos lang ang ibinigay kay Eva, kay Adan. Wala pa rin. Natalo pa rin, kapatid. Kaya po, mga minamahal, dito, pinapatunayan ng Biblia, mga minamahal, na ang tao ay tunay na mahina at tunay na makasalanan. Amen. Kaya po, kapatid, sa ating kapanahunan, sa atin, sa New Testament, mga minamahal, ang sabi ni Pablo na tayo nagkasala, mga minamahal, walang matuwid, wala kahit isa. Kaya ang Diyos, siya po ay nagkatawang tao upang tayo tubusin, upang tayo ay iligtas, mga minamahal. And that is the provision of salvation. Amen. Palakpakan po natin. Kaya ito minamahal, sabi niya, lalahanin ninyo ang mga ibon sa parang sa himpapawid, hindi naman nagtatrabaho, pero sila ay pinakapakain ng ating Ama na nasa langit. How much more kayo ng mga tao na special na giwan pa ng Panginoon? Ibig sabihin, hindi tayo papabayaan ng ating Panginoon. Jesus never fails to provide. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Tandaan po ito, kapatid. Pero sabi mo na kinakailangan ikaw ay sumampalataya. Kinakailangan ikaw ay maniwala, mamalaman sa gagawin sa iyo ng ating Panginoon. Amen? Everybody say praise the Lord. Bila Mr. Tess, alam mo po trabaho niya, nagkikipaglaba, nagkikipagkatulong. Yung kanyang asawa, ang aking kaibigan, si Brother Bert, wala siyang talagang trabaho. Ang naman. Pero tingnan po ninyo, glory to God, kapatid. Dahil sa kanilang paglilingkod sa Panginoon, pananampalataya sa Diyos. Meron po siya dalawang anak. Yung isa, siya ngayon, mga minamahal ay pinagpapala ng Diyos. Ito pangalawa, siya po ngayon ay ganap na teacher. At yung pangatlo, kapatid, ganun din po. Imagine na. Ibig sabihin, sino ang nagpo-provide niya? Ang sarili mo ba? Ang kalakasan mo ba? No. Ang Diyos ang siyang nagpo-provide. Amen? Pagkakas po natin ang Panginoon. At ang sabi po, kapatid, ng Lamentation, ito po yung last verse. Anong sabi ng Lamentation chapter 3, verse 22 up to 23, mga minamahal. Alam po ninyo, kapatid, ang ating Panginoon, nandiyan po siya. Pagkagising mo lang sa umaga, mga minamahal, nandiyan na kagad ang biyaya ng Diyos. Amen. Ay buhay ka, meron kang hininga, biyaya yan ng ating Panginoon. Sabi mo, ang tapat na pag-ibig ng Panginoon ay hindi nagmamari, hindi nagkukulang. Ang kanyang mga habag ay hindi natatapos. Sariwa ang mga iyon, tuwing umaga, dakila ang iyong katapatan. Sabi kang English, Brother yun, ang sabi po dito, kung namahal, the steadfast love of the Lord never ceases. Amen. The steadfast love of the Lord never ceases. Ito'y kanta. The steadfast love of the Lord never ceases. Mamaya, awin po natin. And His mercies never come to an end. Hindi nagkukulang, kapatid, ang biyaya ng Panginoon. Ang habag ng Diyos ay hindi nagkukulang. Amen? Ang sabi ko po, kapatid, hallelujah, pagkagising mo lang sa umaga, meron kang buhay, ikaw ay humihinga, ikaw ay malakas, yan ang po, kapatid, ay isang pagpapala na mula sa Diyos. Amen? Kaya naman ng Diyos, kapatid, anytime from now, mga minamahal, na tayo po lahat ay mamamatay, kukunin ng ating Panginoon ng buhay para kaya na yan ng Diyos. Pero sa mga tao, hindi po ito, mga minamahal, na ina-acknowledge, hindi ito napapansin, kapatid. Kaya po minamahal, ang sabi po ng Biblia, count your blessings and name them one by one. Magbilang ka raw ng mga pagpapala ng Diyos at bilangin mo isa't isa, kapatid. Ano ba yan? Mga minamahal, wala ka man mga minamahal, hallelujah, na akala mo wala kang pagpapala. No. Mayroon maraming pagpapala ang ibinibigay sa iyo ng ating Panginoon, and count them and name them one by one. Amen? Kasi they are new every morning.
God. Praise the Lord. Hallelujah.